Alright, mega mega love shout out. Good evening mga kabsat. Alas 10 na po ng gabi at mukhang ito na yung last topic natin, mga kabsat, or tingnan ko makasingit ako ng isa para at least dalawa naman. Alright, mega mega love shout out po mga kabsat. Kamusta na mga kabsat? Sino po mga nandyan? Magparamdam naman dyan. Press 1 po sa mga nandyan. At syempre, nandyan yung mga kabsat natin, si Ardon Zala, si Papa Vin, nandyan si Winnie Artos, si Yolando Yamada from Japan. At sa ibang mga silent viewer natin. At syempre, sa mga garapatang, maiiyak na naman sila, no? Nakakapaw. Oh, ito, ginagamit. Oh, yan na! Talagang magkakala. Yan na. Kung na, ilalaglag na ni Martin Romualdez si BBM kasi binanggit niya yung pangalan ni Martin. Oh, ito, punta natin sa Pangulong Bongbong Marcos, mga kakabsat. Pakinggan natin ang gusto ang sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos, no? Kasi yung mga iba dyan, nagsisiiyakan na naman sila. O ito, sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos, kailan to? 15 hours ago, mga kakabsat. Alright, larga, pasok, Pangulong Bongbong Marcos. Magandang araw po sa inyong lahat. Good morning. Kagaya ng aking nasabi nung nakaraang report ko, ay patuloy ang pagre-report ko sa taong bayan tungkol sa mga kaso at saka sa mga impormasyon na nakukuha natin tungkol sa mga flood control project na hindi maganda. At kaya ngayon ay nais kong ipalaman sa ating mga kababayan na ang ICI at saka ang DPWH ay lahat ng nakuha nila na impormasyon ay ire-refer, ibibigay na sa ombudsman para imbestigahan ng ombudsman. Ito ay tungkol sa mga impormasyon ng dating Speaker Martin Romualdez. Mga ukol tungkol kay Speaker Martin Romualdez ulit. Para imbestigahan ng ombudsman. Ito ay tungkol sa mga impormasyon ng dating Speaker Martin Romualdez at saka ni Saldico. Pag nakita lahat ng ebidensya, baka mag-file ng kaso ng plunder o anti-graft o indirect bribery. Malakas naman ang loob natin na yung ombudsman, ang ginagawa lamang ay sumusunod sa ebidensya. At kung sumusunod sa ebidensya ang ating ombudsman, remulyag, o hamon to sa'yo ni Pangulong Bongbong Marcos. Saan tayo dinadala ng ebidensya? O kung saan tayo dadalhin ng ebidensya, doon pupunta ang ating investigasyon. Doon pupunta ang investigasyon. In short, kung saan dadalhin ang ebidensya, doon tayong lahat dapat. Paano Pangulong Bongbong Marcos? Sabi nila, baka daw dahil sa pinanggit mo si Martin Romualdez, naku, baka ilalaglag ka daw niya. Sabi ng mga garapatang DDS. Putragis. Ang loob natin na yung ombudsman, ang ginagawa lamang ay sumusunod sa ebidensya. At kung saan tayo dinadala ng ebidensya, doon pupunta ang ating investigasyon. Yun. Maraming salamat po. Napakaklaro ng sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos, mga absat. Ang sabi niya doon, kung saan tayo dadalhin ng ebidensya, doon tayong lahat at doon tayo dapat tutukan o dapat pumunta, mga absat. So President Marcos Jr. himself said clearly kung saan tayo dadalhin ng ebidensya, doon pupunta ang investigasyon. We agree wholeheartedly. Tama, dapat naman yan, mabsat, no? Pero, and it is exact and why the call for cases, the political noise, and the public drama must take a backseat to one fundamental question. Ano nga ba ang sinasabi ng ebidensya? Hindi damdamin, hindi sigawan, hindi haka-haka, tulad ng mga garapata. O talaga ng mga garapata. Hindi bintang na walang panunumpa. Hindi pressure mula sa social media tulad ni Zaldico. Sa ilalim ng batas, evidence, not public outcry. It is only basis for criminal charge. Una, ICI ang may kompletong ebidensya at malinaw na resulta. Walang adverse findings kay Martin Romualdez. Ito ang hindi kayang sabihin ng mga nagpapakalat ng intriga tulad ng mga DDS. No? Walang rekomendasyon ng kaso. Walang findings ng anomalya. Walang ebidensyang nagtuturo kay Martin. Yung peke pa yung affidavit, anak ng kamote. Yun lang. No? Pero sablay. No? Walang dokumento, walang pirma. Tawag o utos na nag-uugnay sa kanya. At higit sa lahat, walang DPWH officer under oath na nagsabing sangkot itong si Martin Romualdez. Ito ang kompletong record ng ICI.
at ito ang tanging investigatory body na dumaan sa mga sumusunod: sworn testimonies, field validation, forensic audits, cross-examinations, documentary review. So kung saan tayo dadalhin ng ebidensya, malinaw ang direksyon. Kaso ang laban kay Martin. Pangalawa, ang pag-file ng kaso ay hindi popularity contest. Ito ay proseso ng batas. At higit sa lahat, hindi pwedeng magpa-impluwensya sa mga trending hashtags, orchestrated attacks at pinapalalim na mga chismis, political noise, drama ng ilang mga personalidad. The rule is very simple. No case without evidence. No charge without probable cause. Hindi pwedeng pilitin ng ombudsman na mag-file ng plunder or graft kung ang hawak lang ay ang sumusunod. Mga chismis na testimony or hearsay, unverified claims, affidavit na napatunayang mali. Diba? O pati nga yung abogadong sinasabi nilang pumirma, mukhang kakasuhan si Marcoleta. DPWH summaries na mali-mali at kulang ang mga konteksto. Political statement na walang panunumpa. Ang korte ay hindi teatro. Ang investigasyon ay hindi palabas. Kung saan tayo dadalhin ng ebidensya, bakit? Mahalagang ulitin to. Dahil ito ang mismong depensa ng mga institusyon laban sa pagpipilit ng mga ilang opisyal sa DPWS na i-redirect ang CC, selective briefings na hindi kumpleto ang impormasyon, political maneuvering na walang dokumento, narrative building at hindi dumaan sa oath or verification. Ebidensya ang linya, buhangin. Nako po, doon lamang umiikot ang usapan. At kung ebidensya ang pag-uusapan, mataas ang posisyon ni Martin Romualdez. Si Martin ang pumunta sa ICI ng kusa. Sumagot ng halos 2 oras sa hearing. Nagpasa ng sworn statement. Isinumiti ang lahat ng dokumento na hinihingi. Hindi umalis ng bansa. Hindi nagbitiw pa para siguraduhing malaya ang proseso. Ito ang hindi kilos ng taong may tinatago. Ito ang kilos ng taong malinis ang konsensya at higit sa lahat handang sundan ang ebidensya kahit saan man to magdala o saan man ito madala. Kung tunay ang ebidensya ang basihan, malinaw ang directions. Walang kaso si Martin Romualdez. Ang ombudsman will look the real evidence, not noise, not pressure, not narrative shaped by the DPWH official. Kung saan tayo dadali ng ebidensya, doon tayo dapat pumunta at hindi doon sa dinadala tayo ng mga intriga at haka-haka na mga iyaking garapatang vlogger nila. Tragis mga kapsat. Shout out! Macaroons, Jenny Ramos, shout out. Good evening, good evening. Wala tayong magagawa Nagkon dyan, makikita natin sa mga garapatan. Ako po, ayan na! Kung si Zaldigo nga, nilaglag niya si Marcos saka si Romualdez. Ngayong nilalaglag na daw ni Pangulong Bongbong Marcos. Punta kasi naman niya kung doon pupunta ang ebidensya, di ba? Kung yung ebidensya pumupunta doon, kaya nga tumbukin, di ba? Natumbok. Ngayon, nako po mga kabsat, maalala niyo yung nangyari kay yung debate ni Sal Panelo at saka ni si Attorney Palsis. Di ba naghamunan sila? May nakasuhan ba? At may makukulong ba? Nako po, mukhang matatalo si Sal Panelo ngayon pa lang, no? Nako po, sinampahan na at meron ng warrant of arrest itong si Zaldigo at yung 17 na mga sangkot na iba pa. Tama, hindi tumatakas, hindi nagtatago, sabi naman ni Macaroons. Tama. Diba? Mag-like naman kayo. Baka nakalimutan nyo. Oo nga, mag-like naman kayo. Shoutout sa ating 100 plus. Baka naman. Baka naman, mabuti yan para mabigyan ng chance si Martin patunayan ng sarili. Exactly, tama ka dyan, Macaroons, no? So talagang ito na, no? Hindi tumatakas si Martin. Hindi tulad ng iba dyan. Ako po, patago-tago. Di ba? Sinabihan lang, nandyan yung warrant mo. May kopya ako ng warrant. Putragis, magtatatlong linggo nang nagtatago. Magtatatlong linggo nang nagtatago. Si Bato de la Rosa, natatakot. Si Butiki, tama ka, Macaron. Ako po. Aray ko, saklap, no? No? Takot na takot pala itong si Bato. Sabi niya, bring it on. Asan yung bring it on? Nasaan yung bring it on, Bato? Bakit parang takot na takot ka? Nakailang hearing na yung Senado, hindi ka na naman nagpakita. Ano pa kinakatakot mo? Akala ko ba, ikaw na yung kwan. Gusto mong makita si Tatay Diggs. This is your chance. Magsama-sama na kayo. Diba?
Biro mo, ang dami nyo, no? Mutragis. Lahat kayo, lagas. Lagas na lagas kayo dyan sa minority. Walang maiiwan sa inyo, si Robin lang. Baka gusto pa sumama ni Robin sa inyo dyan. Ha? Maabsat? Gusto sumama ni Robin sa inyo dyan? Samahan nyo na. Robin, samahan mo na. Alak ng kamote. O, siya. Yan lang po tayo, Mabsat, no? Pero yan, Mabsat, no? Nakita natin itong si Pangulo, malinaw ang sinabi niya. Kung saan pupunta yung ebidensya, doon tayo. Ha? Hindi kung paligoy-ligoy. Naku po. Kung merong ebidensya na nagtuturo kay Martin Romualdez, edi kasuhan. Pero hanggang ngayon, walay. Wala pa. Kaya nga takot ako po. Tumagarap ata. Ito na. Kakasuhan na siya. Putragis. Kung, talaga kayo eh. Hindi nyo iniisip. Kung may ebidensya, nasaan yung ebidensya? Agoy. Kaya kayo, nag-iiyakan na naman kayo dyan. Alright. So, okay na tayo, Absat, no? Next topic tayo. Mag-isang last topic tayo bago tayo mag-end. No? Kasi may appointment ako, Absat, no? Ng 10:30. Alam nyo na. So, sabi ko kanina, 1 hour lang tayo. As of now, naka-36 na tayo. 36 minutes, going 37. Okay? Kuhan tayo. Next subtopic tayo. Last. Huling hirit ni Maestro. Alright?